kapuso, palakasin po natin ang ating resistensya at ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Isa pong lalaki ang namatay sa Miagao, Iloilo dahil sa hinihinalang meningococcemia. July 30 raw nakitaan ng sintomas ang 58 anyos na lalaki. Kabilang ang rashes, lagnat at pananakit ng katawan. Nitong Sabado nang dalhin siya sa isang klinika. Kinabukasan, inilipat ang pasyente sa isang ospital kung saan siya binawian na ng buhay. Agad siyang inilibing alinsunod sa guidelines ng Department of Health. Nagsagawa na ng contact tracing ang Miagao Health Office. Mga kapuso, nakahahawang sakit po ang meningococcemia na dulot ng bakterya. Naipapasa po ito sa pamamagitan ng direct contact, pag-ubo, pagbahing o paghalik, pati na ang paggamit sa mga bagay na ginamit rin ng pasyente. Bukod sa rashes, lagnat at body pain, kabilang din po sa mga sintomas ng meningococcemia ang sore throat, stiff neck, ubo, pagsusuka, kumbulsyon at pagdedeliryo. Sa datos ng Department of Health noong nakaraang taon, 72 ang naitalang kaso ng meningococcemia. May hawak na raw ang Pangulo na ilang pangalan ng mga sangkot umano sa korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno at handa raw siyang isapubliko ito. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sino nga bang pinatutungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga birada niya sa kanyang SONA tungkol sa mga flood control project? Tinanong ko yan kay Pangulong Bongbong Marcos sa aking panayam para sa kanyang podcast. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa pambansang budget mula 2023 hanggang 2025, halos 1 trilyong piso na ang nailaan para sa mga flood control projects. Bukod sa flood control projects, sisilipin din ang lahat na iba pa mga proyekto ng gobyernong pinagkakakitaan ng mga tiwaling opisyal at mga kasabwat na kontraktor. Ngayon pa lang daw ay may mga pangalan na silang hawak at inaasahang darami pa dahil tiyak anyang maraming magsusumbong. Isa sa publiko raw ang mga sangkot at lahat mananagot. It has to be evenly applied. Kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang. Paninindigan din daw ng Pangulo ang binitiwang salita ng SONA na hindi niya tatanggapin ang budget na hindi naayon sa kanyang nais na mapondohan kahit pa humantong sa isang reenacted budget. Bagamat kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget, tungkulin din daw ng ehekutibo na maisulong ang mga mahalagang proyekto ng administrasyon. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Git naman ni ML Party List Representative Laila de Lima, dapat pangalanan ni Pangulong Marcos sa mga nasa likod ng pambubulsa umano sa flood control projects. Anya, hindi lang flood control projects ang dapat silipin. We welcome any serious investigation. But serious means names, charges, jail time. Hindi pwedeng mahiya naman kayo lang ang ending. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumatawid sa pedestrian lane ang babaeng yan sa Lawag, Ilocos Norte nang pumailalim po siya sa isang lumikong closed van. 2 beses nagulungan ang babae. Nagpapagaling po siya ngayon matapos matulungan ng ilang saksi. Sabi ng pulisya, nakausap na ang biktima at nakabanggang closed van driver. Tutulong daw ang driver sa pagpapagamot ng biktima. Matapos maghain ng Kamara ng motion for reconsideration, nagtungo rin sa Korte Suprema ang ilang grupo para almahan ang desisyon ng Supreme Court kaugnay po sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Alam mo, Connie, pasado alas 9 ng umaga pa lamang ay narito na nga sa kahabaan ng Padre Faura Street sa tapat ng Korte Suprema
ang iba't ibang mga grupo gaya ng Tindig Pilipinas. Kasama nga nila ang Nagkaisa Labor Coalition, ang Kalipunan ng Kilusang Masa at mga citizen complainants. At Connie, hawak nila ang mga placards at streamers kung saan nakasaad na dapat litisin ang bise. Itinaon ito sa anbang session ngayong araw ng Korte Suprema. Isa sa mga nagsalita ang citizen complainant na si Kiko Aquino D. Pamangkin ni dating Pangulong Noynoy Aquino, iginiit niya na dapat ituloy ang paglilitis at pakinggan ng mga maestrado ang kanilang panawagan at inihaing motion for reconsideration pati na ng Kamara. Pero sakaling hindi daw sila pakinggan ng Korte, hahanap daw sila ng paraan para mapanagot ang bise. Dahil naman sa kilos protesta na apektuhan po ang daloy ng trapiko mula kanto ng Taft Avenue hanggang sa Adriatico Street. Kaya iwas muna sa kalsadang ito dahil may mga pagkilos pa hanggang mamaya. Pasado alas 11 naman, Connie, naghain ng letter petition na naka-address kay Chief Justice Alexander Esmundo ang Tama Na o Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Sa pangunguna ni David San Juan, convener at Mong Palatino ng Bayan, ay hinihiling ng grupo na magdaos ang oral arguments at baligtarin ang naunang desisyon ng Korte Suprema. Inaasahan naman, Connie, na masusundan pa ng ilang grupo hanggang mamayang hapon ang mga pagkilos dito sa Korte Suprema. At Connie, ayon nga sa Tindig Pilipinas, mula dito sa Korte Suprema, bukas naman ang kakalampagin daw nila ay ang Senado para nga hilingin at igiit na ituloy ang impeachment proceeding laban sa Vice Presidente. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Update sa ibinilita naming 8 taong gulang na batang babaeng pinatay sa Quezon City. Lumabas na investigasyon ng pulisya na ang kapitbahay niyang 13 anyos lang ang kasama niya bago natagpo ang patay. Paliwanag daw ng binatilyo sa pulisya na gawa niya ang krimen dahil gusto niyang gayahin ang napanood niyang video online. Isinasailalim pa sa autopsy ang biktima at gagamitan ng DNA evidence ang reklamong murder na balak isampa ng pulisya laban sa binatilyo. Sabi sa akin ng lola ng biktima, gusto nilang tratuhing adult suspect ang binatilyo kahit menor de edad. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng granada sa Solsona, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nakalitan ng construction worker ang mga kainuman niya kaya umuwi siya sa kanyang bahay. Pagbalik niya, may dala na siyang hand grenade. Inagaw ito ng mga kainuman niya at dinala sa bukid para hindi mapasabog. Rumesponde ang pulisya at kinumpiska ang granada. Tumanggi raw magbigay ng pahayag ang sospek kung saan niya nakuha ang pampasabog. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa illegal o unlawful possession of explosives sa ilalim ng RA 9516. Patay ang isang rider matapos sumalpok ang sinasakyan niya motorsiklo sa isang taxi sa Cagayan de Oro City. Sa imbestigasyon ng CDO Police Traffic Unit, nasa magkabilang lane ang motorsiklo at taxi. Bigla umanong lumiko ang taxi at nakasalpukan ang motorsiklo na mabilis daw ang takbo. Sa lakas ng impact, tumalsik ang rider. Dead on arrival siya sa ospital. Nasa kustodiya na ng pulisya ang taxi driver na posibleng maharap sa kaukulang reklamo. Wala siyang pahayag at ang mga kaanak ng nasawing rider. Mainit-init na balita, hinihintay pa raw ng Department of Foreign Affairs ang opisyal na impormasyon mula sa Philippine Consulate General sa Los Angeles ukol sa Pilipina na natagpo ang patay sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Ayon sa DFA, hindi muna sila maglalabas ng detalye ukol dito. Hiling nila sa publiko at media na iwasan ang mga paghihinala at respetuhin ang privacy ng pamilya ng Pilipina. July 27, iniulat na nawawala si Lourdes Morin ayon sa kanyang mga kamag-anak. Natagpuan ang kanyang bangkay 10 kilometro ang layo mula sa kung saan huli siyang nakita. Mas lumayag pa ang shippers ni Kapuso primetime princess Barbie Forteza at aktor na si Jameson Blake. Spotted kasi ang dalawa na bumababa sa escalator nitong GMA Gala 2025. Si Barbie very happy pang nakijam. Spotted din sa video si PBB Kapuso second big placer, Will Ashley. Usap-usapan online ng sighting ni na Barbie at Jameson na magka-holding hands while walking habang papalabas ng venue noong GMA Gala. Dati nang sinabi ni Barbie na good friend niya si Jameson at isa ngayon sa kanyang running buddies.